Balot po ninyo. May Penoy din po, murang-mura lang po. Bili na po kayo. Pabilan nga ng 5. Tsaka pakibukas na rin. Opo kuya, sandali lang po. Ayan, 5 po diba? Biglang nagkaroon ng kaguluhan. Nagulat si Mona nang magsigawan ang mga tao. Ah! Ay, Diyos ko! Ay! 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 Ay, Diyos ko! Itago kaya! Ay, Diyos ko! Nataranta ang mga tao, nag-uunahan sa pagtakbo. Natumba si Mona at natapakan ang kanyang mga paninda. Nang matapos ang gulo, naiwang wasak ang kanyang mga balot. Diyos ko! Ano pa naman to? Lahat ng tinda ko wala na. Paano na ako nito? Matapos ang kaguluhan sa plaza, naiwan si Mona na tulala at halos nawala ng pag-asa habang nililinis ang nagkalat at mga natapakang balot. Ang dating maingay at masiglang paligid ay napuno ng kalat at katahimikan. Tanda ng mabilis na paglisan ng mga tao mula sa lugar ng insidente. Sa kabila ng bigat ng nararamdaman, pilit niyang iniipon ang natitirang paninda. Ngunit ang sakit ng pagkabigo ay hindi maitatago sa kanyang mukha. Sa tamang pagkakataon ay dumating si Harold, ang kanyang mapagmahal na kasintahan na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Mabilis na tumakbo si Harold papunta kay Mona nang makita ang kalagayan nito. Mona! Diyos ko! Anong nangyari dito? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Harold, wala na. Wala na lahat ng mga balot ko. Natapakan tsaka nadurog na. Wala nang natira eh. Mahal, kalma lang. Ang mahalaga ligtas ka. Wala kang galos o sugat, di ba? Pero paano na to, Harold? Paano ko babayaran yung mga paninda ko? Ang laki na ng lugi ko ngayong gabi. Para bang lahat na lang ng pinaghirapan ko nawawala ng ganito. Mona, makinig ka nga sa akin. Mas mabuti ng balot ang nawala kaysa ikaw ang mapahamak. Hindi kita mapapatawad kung may masamang mangyari sa'yo. Pero Harold, malaking problema to. Wala na akong pambayad sa utang ko sa pinagkukunan ko ng balot. Paano kung hindi nila ako pautangin muli? Paano ako magpapatuloy? Huwag ka mag-alala. Ipapaliwanag natin ang nangyari sa kanila. Sabihin mong totoo. Mauunawaan ka nila. Alam kong mahirap ito, pero hindi tayo dapat sumuko. Hindi naman yung ganun kadali eh. Natatakot ako. Paano kung hindi sila pumayag? Paano kung mawalan ako ng pagkakataong makabangon? Mahal, hindi mo kailangang harapin ito na mag-isa. Kasama mo ako. Tutulungan kita. Kahit anong mangyari. Magtiwala ka ha. Kapag nagpakita ka ng katapatan sa kanila, sigurado ako magkakaroon tayo ng solusyon. Sigurado ka? Hindi ba ako masyadong pabigat na sa iyo? Ikaw? Mabigat? Hindi kailanman. Alam mo ba, mahal kita hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil mahalaga ka sa akin. Basta nandito ako, hindi kita pababayaan. Salamat, Harold. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Oh, tama ng pag-iyak. May solusyon sa lahat ng problema. Bukas pupunta tayo sa pinagkukunan mo ng balot ha, at kakausapin natin sila. Pero ngayong gabi, hayaan mo munang akuin ko ang alalahanin mo. Sige, salamat talaga, Harold. Hindi kita makakalimutan. Tara na, uwi na tayo. Kailangan mo ng pahinga. Bukas natin harapin ang lahat. Sabay silang umalis. Magkahawak ang mga kamay.
habang dala ni Mona ang konting pag-asang makakaahon pa siya sa kabila ng pagsubok na ito. Kinabukasan, matapos ang emosyonal na gabing sinapit ni Mona sa plaza, nagdesisyon siyang harapin ang responsibilidad na dulot ng pagkawala ng kanyang mga paninda. Bagamat mabigat sa kalooban, nagtungo siya sa bahay ni Mang Tano upang ipaliwanag ang nangyari. Si Mang Tano na siyang nagpupuhunan sa kanyang panindang balot ay kilala sa pagiging mahigpit at maingat sa kanyang negosyo. Sa kabila ng kaba, buo ang loob ni Mona na humingi ng paumanhin at mangakong babayaran ng lahat sa abot ng kanyang makakaya. Sa bahay ni Mang Tano, umagang-umaga, kumatok si Mona, dala ang maliit na basket at halatang kabado. Dali lang! Mona! Bakit nandito ka? At may dala ka bang bayad para sa paninda? Magandang umaga po, Mang Tano. Magandang umaga naman. Pasensya na po, pero wala akong dalang bayad ngayon. Ha? Nandito po ako para ipaliwanag yung nangyari kagabi. Ano naman ba nangyari? Bakit wala kang bayad? May kaguluhan po kasi kagabi sa plaza. Nagkaputukan po. Tapos? Sa gitna po ng takbuhan, natapakan po lahat ng paninda ko. Wala pong natira kahit isa. Lahat! Walang natira kahit isang balat! Alam mo bang malaki ang puhunan ko na inilagay ko doon? Paano na ngayon? Saan ako kukuha ng pampalit? Pasensya na po, Mang Tano. Pasensya, paano yung puhunan ko? Alam ko pong malaking abala ito sa inyo. Talaga? Wala naman po akong intensyong masira ang negosyo ninyo eh. Nangangako po ako. Babayaran ko po ang lahat ng nawala sa mga susunod na araw na po. Babayaran? Mona, hindi lang basta perang nawala kagabi. Puhunan ko yun. Paano kung hindi ka na makapagbenta, ha? Paano kung hindi mo lang babayaran yun? Mang Tano, magtatrabaho po ako ng mas doble pa. Magbebenta po ulit ako kahit pa gabi-gabi para maibalik po sa inyong nawala. Sige, Huwag po kayong pagbibigyan kita. mag-alala. Opo, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Okay na, pagbibigyan kita. Pero tandaan mo to na, hindi kita kaya pautangin muli kapag hindi mo babayaran yon. Huling pagkakataon mo nito, naiintindihan mo? Naiintindihan ko po. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. Hindi ko po ito sasayangin, Mang Tano. Alam mo, Mona, bata pa ka, ha? Dapat iniisip mo rin yung seguridad. Kung kaya mo maghanap ba ng ibang mapagkakaitaan, mas mabuti siguro yon. Pero kung gusto mong ituloy ang lahat, siguraduhin mong maayos ang lahat! Opo, Mang Tano. Salamat po sa payo. Pangako po, babangon po ako mula rito. Sige na! Umuwi ka na! Maghanda ka para sa susunod mong hakbang! Huwag mo akong bibigoin, ha, Mona? Salamat po ulit. Gagawin ko po ang lahat para maayos po ito. Umalis si Mona na may halong kaba at pag-asa sa dibdib. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Ngunit determinado siyang maibalik ang tiwala ni Mang Tano at makabangong muli. Matapos ang tensyonadong pag-uusap kay Mang Tano, nagpatuloy si Mona sa kanyang buhay. Dala ang pangako ng pagbabayad. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa boarding house, muling humarap siya sa isang pagsubok. Nang dumating siya sa kanyang silid, nagulat siya nang makitang nakapadlak na ito. Hindi niya alam kung anong gagawin, lalo na't hindi pa siya nakapagbabayad ng renta. Sa kabila ng nararamdamang hiya at galit, dumaan si Harold, ang kanyang kasintahan, at agad niyang naipaliwanag ang sitwasyon. Dito ipinakilala ni Harold ang isang mahalagang batas na maaaring magbigay ng proteksyon kay Donna. Harold, hindi ko alam kung anong nangyari.
Hindi ko inaasahan na mangyayari ito eh. Hindi ako nakapagbayad ng renta kaya... Ayan, nakalak na ang silid ko. Paano ko ngayon makukuha yung mga gamit ko? Mona, sandali lang. Naiintindihan ko na nalulungkot ka. Pero hindi pwede ito. Hindi ganito ang proseso sa batas. Alam mo ba, mayroong batas na nagbibigay proteksyon sa mga nangungupahan. Anong batas yun? Harold, hindi ko alam yun. Ang tawag doon, Republic Act No. 9653 o Rent Control Act of 2009. Ayon sa batas na ito, hindi pwede na basta-basta kang paalisin ng may-ari ng paupahan o gawing self-eviction ng isang umuupa. Lalo na kung hindi pa dumadaan sa tamang legal na proseso. Huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga alam na may ganitong batas eh. Ang akala ko, hindi ako nakapagbayad kaya pwede akong paalisin. Paano ba yun? Hindi ganun yun. Ayon sa batas, hindi pwedeng magpadlak o tanggalin ng may-ari ng paupahan ang mga utilities mo tulad ng kuryente, tubig, bilang parusa. Kung hindi ka pa nakabayad, kailangang dumaan ang may-ari sa tamang proseso. Bago ka nila mapalayas, hindi nila pwedeng gawing self-eviction ang ganitong sitwasyon. Harold, anong mga hakbang ang pwede kong gawin? Ang kailangan mong gawin, magsampa ng reklamo sa barangay at ipaglaban ang iyong karapatan bilang isang nangungupahan. Dahil labag sa batas ang ginawa nila, maaari mong ipaglaban ito. At sakay na maprotektahan ka, hindi ka pababayaan ng batas at tutulungan kita. Salamat, Harold. Kung wala ka, hindi ko malalaman ang dapat kong gawin. Hindi ko na alam kung anong mangyayari kung hindi kita kasama. Naglakad silang magkasama, palayo sa boarding house. May pag-asa at bagong lakas ang maghahatid sa kanila sa isang makatarungang solusyon. Matapos ipaliwanag ni Harold ang batas na pumoprotekta sa mga nangungupahan, nagdesisyon silang dalawa na wag nang pahabain pa ang usapan sa landlord ng gabing yun. Sa harap ng nakapadlak na pinto, walang nagawa si Mona kung hindi tanggapin ang masakit na katotohanan. Kailangan niyang iwan pansamantala ang kanyang tinitirhang silid habang kinukuha niya ang mga gamit na inilagay sa labas. Inalok siya ni Harold nang pansamantalang tumuloy muna sa kanilang inuupahan. Bagamat sa labis na hiya, napilitan si Mona na tanggapin ang tulong ng kanyang kasintahan sa pag-asang kinabukasan ay makakahanap sila ng maayos na solusyon. Sa labas ng boarding house na kinuha ni Mona ang mga gamit habang tahimik na tumutulong si Harold. Pasensya ka na, Harold ha. Parang ang bigat na ng lahat. Hindi ko alam kung paano na tayo makakausad mula rito. Huwag mong sisisihin ang sarili mo, Mona. Hindi mo ginusto ang nangyari. Ngayon, ang mahalaga ay magkahanap tayo ng solusyon at magpahinga ka muna. Pero Harold, hindi ko na talaga alam kung paano ko haharapin ito. Wala akong ibang mapupuntahan. Nahihiya na ako sa'yo. Hindi ka dapat nadadamay sa mga problema ko. Ano bang sinasabi mo? Kasama mo ako, Mona. Hindi kita pababayaan. Hindi ito panahon para mahiya. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Harold, sigurado ka ba? Paano kung maging pabigat lang ako sa'yo? Ayoko maging problema pa ako para sa'yo. Hindi ka pabigat, Mona. Ikaw ang mahal ko. At kapag mahal mo ang isang tao, lahat ng problema niya, problema mo na rin. Kaya pakiusap, hayaan mong tulungan kita. Salamat, Harold. Teka, paano nga pala? Anong gagawin natin bukas? Maghahanap tayo ng bagong matitirhan
Pero ngayong gabi, doon ka muna sa akin. Wala kang ibang iisipin kundi magpahinga, okay? Pasensya na talaga ha. Alam kong dapat kaya ko ito. Pero sobrang bigat na kasi ng lahat eh. Hindi mo kailangang mag-isa. Kasama mo ako, tandaan mo yan. Tara na, hating gabi na eh. Kailangan mo na magpahinga. Naglakad silang dalawa, papunta sa tinitirhan ni Harold. Hawak ang mga gamit ni Mona. Sa kabila ng bigat ng araw, ramdam ni Mona ang konting pag-asa na muling makapagsimula kasama ang taong handang tumulong sa kanya. Pagkarating nila sa boarding house ni Harold, dahan-dahan na naupo si Mona sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang kanyang mga gamit na maingat na inilalagay ni Harold sa isang sulok. Ang katahimikan ng silid ay tila napakabigat sa kanyang damdamin na para bang muling bumabalik ang lahat ng mga alalahanin at hinanakit na pilit niya ng kinakalimutan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, napaisip sa Mona sa kanyang mapait na nakaraan kung papaanong matapos mamatay ang kanyang ina, tila nawalan siya ng direksyon sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, napagtanto niyang may isang tao na hindi siya iniwan, si Harold. Sa loob ng boarding house, nakaupo si Mona habang si Harold ay naghahanda ng maiinom na tubig sa maliit na kusina. Bakit kaya ganito, no? Ang dami-dami ko ng problema. Para bang wala ng katapusan. Uminom ka muna ng tubig. Kailangan mo magpahinga. Mahirap man ngayon, pero hindi ibig sabihin, hindi mo ito malalampasan. Bakit kaya ganito, Harold? Ang bigat-bigat naman eh. Simula nang mawala si Mama, wala na akong naramdamang seguridad. Para bang nawalan ako ng tahanan. Hindi ka nag-iisa. Alam kong mahirap, pero narito ako. Hindi kita iiwan. Kahit ano man mangyari, hindi kita pababayaan. Hindi ko talaga alam kung paano ko ilalaban ang lahat ng ito. Pero dahil narito ka, nakahanap na rin ako ng lakas. Kapag hindi mo na kaya, ako nang sasalo sa'yo. Tandaan mo yan. Magkatabi silang naupo sa kama habang tahimik na hinaharap ang kanilang mga alalahanin. Sa gitna ng lahat ng problema, nananatiling matibay ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa na nagbigay ng liwanag sa madilim na yugto ng buhay ni Mona. Kinabukasan, isang bagong umagang bumungad kay Mona. Sa kabila ng magulong mga pangyayari, sinikap niyang isipin ang mga posibilidad ng mas maliwanag na bukas. Habang nagpapahinga sa boarding house ni Harold, biglang bumusina ang isang sasakyan sa labas. Isang Toyota Fortuner ang huminto sa harapan at mula rito, bumaba ang kanyang tiya Diling at tiyo Tonyo. Sa kanilang pananalita, tila may magandang layunin sila para kay Mona. Nais umano nilang bigyan siya ng maayos na buhay. Bagamat nag-aalinlangan si Mona, ang positibong pananaw ni Harold ang nagbigay sa kanya ng lakas na tanggapin ang alok ng kanyang mga kamag-anak. Magandang umaga po. Sino po kayo? Ako ang tiyadiling ni Mona at ito naman ang aking asawa, si Tonyo. Narito kami para sunduin siya. Gusto naming dalhin siya sa amin. Sa tingin namin, mas makabubuti kung kasama na niya ang kanyang pamilya. Mona! Nandiyan ka ba? Tiyadiling, Tonyo, ano pong ginagawa niyo rito? Nais ka naming sunduin, Mona. Gusto namin bigyan ka ng maayos na buhay. Hindi na namin matiis na makitang naghihirap ka ng ganito. Oo.
Tama ang sinabi ng tiyang mo. Sa amin, hindi mo na kailangang mag-alala kung saan ka kukuha ng pagkain o matutulugan. Gusto ka naming alagaan bilang kapamilya. Mona, anong sa tingin mo? May gusto ka bang itanong sa kanila? Chang, Chong, bakit ngayon lang po? Ang tagal ko nang nahihirapan eh. Pero para bang wala naman kayong pakialam noon. Bakit po biglang nagbagong isip ninyo? Mona, alam naming nagkulang kami noon. Pero naririto na kami ngayon para itama yon. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Ang mahalaga, gusto ka na naming tulungan ngayon. Alam kong mahirap para sa iyo, Mona. Pero iniisip ko, makabubuti siguro kung subukan mong sumama sa kanila. Kapamilya mo sila. At kung kaya kanilang bigyan ng mas maayos na buhay, bakit hindi? Pero Harold, paano kung hindi magandang kalabasan? Ayokong iwan ka. Mahal, ito ng pagkakataon mo para bumangon. Huwag kang mag-alala sa akin. Lagi ako nandito para sa'yo. Kahit saan ka man mapunta. Tama ang sinabi ng kasintahan mo, Mona. Nag-aalala lang kami sa kapakanan mo. Pagsubok lang ng lahat ang pinagdadaanan mo ngayon. Sige po, susubukan ko. Pero sana po, totoong sinasabi ninyo. Ayoko na pong magkamali muli. Tama ang desisyon mo, Mona. Magtiwala ka sa amin. Ang gusto lang namin, yung ikabubuti mo. Makabubuti to, mahal. Tandaan mo, hindi mo kailangang mag-alala. Salamat, Harold. Alam kong lagi kang nandyan para sa akin. Pero sana nga tamang desisyon na to. Halika na, Mona. Ihahanda na namin ang sasakyan. May mahabang biyahe pa tayo. Sa pag-alis ni Mona, kasama ang kanyang tiyuhin at tiyahin, halos hindi siya mapakali sa loob ng sasakyan habang binabagtas nilang daan. Puno ng kaba at pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Umaasa siyang magiging maayos ang buhay sa piling ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit hindi niya maiiwasang magduda sa biglaang pagbabago ng kanilang pakikitungo. Nang makarating sila sa malaking bahay, ang tahimik na kapaligiran ay tila ba napakabigat sa kanyang pakiramdam. Hindi na siya nagtanong nang utusan siyang magbukas ng gate. Isang tanda ng pagpapakumbaba at pagnanais na umiwas sa gulong. Mona, bumaba ka na at buksan mo ang gate para makapasok na tayo. Opo, Chong. Bumaba si Mona at mabilis na nilapitan ng gate. Iniangat niyang mabigat na kandado at binuksan ang dalawang pinto. Saka humakbang pabalik sa sasakyan. Bilisan mo na, Mona. Mahirap maghintay ng ganito. Sige po. Pumasok ang sasakyan sa malawak na bakuran. Huminto ito sa harap ng malaking bahay na tila ba matagal nang hindi nalilinisan. Pagkababa nila, nagsimula ng magsalita ang kanyang tiyadiling. Mona, simula ngayon, dito ka natitira. Pero tandaan mo, marami kang dapat na matutunan sa bahay. Huwag kang umasa na magiging madali ang lahat dito. Opo, Chang. Naiintindihan ko po. Mona, ang gusto lang namin ay matulungan ka. Pero kailangan mong gawin ang bahagi mo. Hindi pwedeng puro kami ang gumagawa ng paraan para sa'yo. Opo, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Ang kwarto mo, nasa ibaba, malapit sa bodega. Doon ka muna tutuloy. Simple lang yun. Pero sapat na yun para sa'yo. Sige po. Maraming salamat po. Mona, huwag mong kalimutang magpasalamat sa mga biyaya ha.
Hindi lahat ng tao may pagkakataong magkaroon ng tahanan tulad nito. Kaya magpakabait ka rito. Salamat po, Chong. Salamat po, Chang. O Asya, magpahinga ka na. Bukas marami kang gagawin. Opo. Salamat po uli. Pagkatapos pumasok sa malaking bahay, kasamang mag-asawa, dinala si Mona sa kanyang magiging silid. Habang naglalakad, puno ng pag-asa si Mona na magiging maayos ang kanyang bagong tirahan. Umaasang makakahanap siya ng ginhawa sa piling ng mga kamag-anak. Ngunit nang ipakita sa kanya ang isang maliit na kwarto malapit sa bodega, agad siyang nabalot ng pagtataka at pagkadismaya. Sa kabila ng kanyang pagdududa, pinili niyang manahimik at tanggapin ang sitwasyon. Bagamat hindi niya maiwasang ikumpara ito sa kanyang dating boarding house na tila mas komportable pa. Mona, ito ang magiging kwarto mo. Maginhawa naman dito. Sapat na para sa'yo. Eto po? Oo, eto na. May kama, may electric fan, may sariling ilaw. Ano pa bang hinahanap mo? Wala naman po, Chang. Salamat po sa pagbibigay ng matutulugan. Mabuti naman kung ganon. Huwag kang masyadong maghanap ng mga luho mo, Mona. Hindi lahat ng tao may pagkakataong matulungan katulad mo. Opo, naiintindihan ko po. Tingnan mo na. Ayusin mo na mga gamit mo. Bukas marami kang kailangan gawin para sa bahay na ito. Salamat po. Aayusin ko na po, Chang. Huwag ka masyadong magreklamo. Tandaan mo, dito ka pinatira ng libre. Kung ayaw mo, maraming nangangailangan ng ganitong pagkakataon. Hindi po ako nagrereklamo. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Mabuti naman. Aasahan kong magiging maayos ka rito. Mas maganda pa ang boarding house ko kaysa rito. Pero wala na akong magagawa. Kailangan kong magtiis. Pagsapit ng umaga, si Mona ay mahimbing na natutulog pa rin sa kanyang maliit na silid malapit sa bodega. Ang pagod at emosyonal na bigat mula sa mga nangyayari sa nakaraang araw ang dahilan ng kanyang mahimbing na pagtulog. Ngunit sa katahimikan ng kanyang umaga, biglang naputol nang marinig niyang malakas na pagkatok ng galit na boses ng kanyang tiya Diling na tila wala ni katiting na awa sa kalagayan ng dalaga. Wala siyang nagawa kung hindi ang bumangon upang sundin ang utos ng tiyahin. Ngunit bago pa man siya makapaghanda, agad na iniutos sa kanya ang paglalaba ng mga tambak na damit ng pamilya. Mona, ano ba? Ayokong tanghali ka nang gigising sa bahay ko. Bumangon ka na riyan. Mona! Chang, pasensya na po. Babangon na po. Ang tagal mo namang bumangon. Hindi ito hotel na pwede kang matulog hanggang tanghali. Marami kang dapat gawin dito. Opo, Chang. Pasensya na po. Ano pong una kong gagawin? Yan. Labhan mo ang mga damit na yan. Hindi mo ba nakikita? Ang dami-daming trabaho rito pero natutulog ka pa ng ganyang katagal. Opo, Chang. Gagawin ko na po. Siguraduhin mong malinis ang lahat ng mga yan, ha? Ayoko may natitirang mantsa sa mga damit. Hindi ka tulad ng iba mong ginagawa na puro kapalpakan. Opo, Chang. Sisiguraduhin ko pong maayos. Mabuti naman. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad dito, Mona. Tandaan mo, kaya ka namin dinala rito para tumulong, hindi para maging pabigat. Naiintindihan ko po, Chang. Akala ko pa naman magiging maayos na ang lahat dito. Pero bakit parang mas mahirap pa kaysa sa dati? Heto pa, isama mo ang mga ito.
Siguraduhin mong tapos na yan bago magtanghali. Opo, Chang. Gagawin ko po. Ay, mabuti. Huwag kang magtatagal dyan. Marami pa tayong gagawin mamaya. Habang abala si Mona sa paglalaba ng tambak na damit, tahimik niyang nilalabanan ng pagod at ang lungkot sa kanyang kalooban. Subalit, nang ipaalala niya kay Chadiling na kailangan niyang pumasok sa paaralan, tila lalo pang nag-alab ang galit ng kanyang tiyahin. Sa halip na unawain ang sitwasyon ni Mona, binigas ng kanyang tiyahin ang mga salitang nagdulot ng mas malaking bigat sa kanyang damdamin. Sa loob ng tahanang ito, ang kanyang mga pangarap ay tila ba baliwala at siya ay pilit na ibinabalik sa kawalang katiyakan. Chang, paumanhin po. Pero kailangan ko na pong pumasok sa eskwela. Mahalaga po ang klase ko ngayon. Ano ika mo? Papasok ka? Ano bang iniisip mo, Mona? Mas mahalaga ang trabaho rito kaysa sa kung anong eskwela-eskwela na yan. Chang, importante po talaga na pumasok ako. Hindi ko po pwedeng palampasin ang araw na ito. May exam po kasi kami. Exam? Ang arte-arte mo naman. Akala mo ba, mapapakain ka ng pagsusulit na yan? Huwag kang magpakagaga, Mona. Ang kailangan mo dito ay magtrabaho. Kung mag-iinarte ka, edi lumayas ka na lang. Hindi pwedeng tatamad-tamad dito sa bahay ko. Chang, hindi naman po sa ayaw kong tumulong. Pero, hindi po ba? Kaya niyo nga po ako kinuha. Para po magpatuloy sa mas magandang buhay. Ang pag-aaral ko po ang tanging paraan para makamit ko yun. Ayoko ng mga palusot mo. Kung gusto mong magtagal dito, Mona, unahin mo ang mga utos ko. Kung hindi mo kayang sundin, maghanap ka ng ibang tirahan. Naiintindihan mo? Opo, Chang. Naiintindihan ko po. Mabuti naman. At siguraduhin mong maayos ang mga damit na yan bago ako bumalik. Naiintindihan mo? Naiwan si Mona na nakayuko at pinipigil na umiyak habang pinagpapatuloy ang paglalaba. Pilit niyang iniisip ang mga payo ni Harold, ang taong tanging nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa kabila ng paghamak at hirap, tahimik siyang nananalangin na sana'y makahanap siya ng paraan upang maiahon ng sarili mula sa sitwasyong ito. Matapos ang nakakapanlumo nilang usapan tungkol sa kanyang pag-aaral, muling isinubsob ni Mona sa trabaho ang kanyang sarili. Pagkatapos maglaba, agad siyang inutusan ng kanyang tiyahin na linisin ang malawak na bakuran. Habang nagwawalis, dumating ang kanyang tiyuhin at ang kanyang tiyahin upang magbigay ng kanilang opinyon tungkol sa kanyang presensya sa bahay. Sa halip na maramdaman ang pagmamalasakit bilang pamilya, ipinaalam nila kay Mona na hindi siya dinala rito upang tulungan, kung hindi upang maging katulong ng kanilang bahay. Ang kanilang mga salita ay naging mas mabigat na paalala ng kanyang posisyon sa bahay, na lalong nagbigay sa kanya ng damdamin ng kawalang kapangyarihan. Mabuti naman at masipag ka, Mona. Ganyan ang gusto ko. Pero wag mong isipin na madali ang magiging buhay mo rito. Opo, Chong. Ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko. Ginagawa mo? Oh, sana nga. Pero tandaan mo, hindi ka namin kinuha rito para magpahinga o magpasarap. Dinala ka namin dito para tumulong sa bahay. Ayaw na namin kumuha ng katulong. Alam mo ba kung bakit? Hindi po, Chang. Dahil ninanakawang kami nung huling kasambahay. Ayoko nang maranasan uli yun. Kaya ikaw, kahit pamangking ka pa ni Tonyo, tandaan mo to, isang pagkakamali mo lang, ipakukulong kita.
Chang, hindi ko po magagawa yun. Hindi naman po ako magnanakaw. Sana nga, Mona. Huwag kang magkakamali. Hindi namin palalampasin kahit sino pa ang gumawa ng kalokohan dito. Kahit ikaw pa. Naiintindihan ko po. Wala po akong balak na gawin ng gayong bagay. Pero tandaan mo, kailangan naming makita na ginagawa mo ang lahat ng trabaho rito ng maayos. Ang mga magulang mo ang nagpalaki sa'yo, kaya sigurado ako, alam mo ang kahalagahan ng disiplina. Opo, Chang. Susubukan ko pong hindi kayo biguin. Mona, siguruhin mong malinis ang buong bakuran bago matapos ang araw. At kapag tapos ka na dyan, maghanda ka para sa iba pang gawain sa bahay. Opo, Chong. Mabuti. Alalahanin mo ha, Mona. Ang bahay na ito hindi para sa mga tamad. Kung gusto mong manatili rito, kailangan mong magpakabait at magtrabaho ng maayos. Naiintindihan mo? Opo, naiintindihan ko po. Sa isang malamig at tahimik na gabi, nagpasya si Diling na umalis upang asikasuhin ang personal na lakad. Iniwan niyang magkasama sina Mona at ang tiyuhin nito sa bahay. Habang sinusubukan ni Mona na tapusin ang kanyang mga gawain para makapagpahinga, narinig niya ang tawag ng kanyang tiyuhin mula sa loob ng kwarto. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na mangyayari. Isang pangyayari na magdadala ng higit na takot at kawalan ng kontrol sa kanyang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, napilitang sumunod si Mona sa kagustuhan ng kanyang tiyuhin, dalang takot ng kanyang kawalan ng magagawa. Mona, halika nga rito. Chong, sandali lang po. Iniwan ni Mona ang kanyang ginagawa. Naglakad papunta sa silid ng kanyang tiyuhin. Pagkabukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang kanyang tiyuhin, nakahiga at nakatihaya. Suot lamang ay brief. Chong, ano pong kailangan ninyo? Lumapit ka nga rito. Pagod ako. Gusto ko ng masahe. Chong, hindi ko po alam kung paano magmasahe. Pasensya na po. Ano? Pati ba yan hindi mo kayang gawin? Pinatira ka nga namin dito ng libre. Tapos simpleng bagay lang. Ayaw mo bang gawin? Ano bang silbi mo rito? Pasensya na po talaga, Chong. Pero hindi ko po talaga gawain ng ganito. Maaari po bang maghanap na lang kayo ng ibang paraan? Huwag ka na magdahilan, Mona. Wala kang karapatang tumanggi sa kahit anong utos ko. Ako nagpapakain sa'yo. Tandaan mo yan. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Opo, Chong. Gagawin ko na po. Dahan-dahang lumapit si Mona habang pilit na pinipigilan ng kaba sa kanyang dibdib. Sinimulan niyang masahihin ang balikat ng tiyuhin, ngunit ramdam niya ang matinding pagkailang. Yan. Ganyan nga. Mas mabuti nang may katulog dito sa bahay. Ang huling kasambahay na gumawa dito, naipakulong ko dahil sinusubukang lokohin ako. Kaya ikaw, huwag kang magkakamaling magloko rito. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko po, Chong. Mabuti naman. Ayusin mo. Dapat marunong kang magpasalamat sa lahat ng ibinibigay namin sa'yo. Hindi lahat ng tao may ganitong oportunidad. Opo, Chong. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang kaba at ang takot sa dibdib ni Mona. Nang hindi niya nakayanan ng sitwasyon, tumigil siya at tumayo. Chong, pasensya na po. Hindi ko na po kaya eh. Kailangan ko na pong bumalik sa mga gawain ko. Ano? Ang arte mo naman. Bumalik ka sa ginagawa mo kung gusto mo. Pero tandaan mo, Mona,
Wala kang karapatang tumanggi sa akin. Uulitin ko. Pinatira ka namin dito. Opo, Chong. Agad na lumabas si Mona mula sa silid. Halos maiyak, ngunit pinipilit na maging kalmado. Pagdating sa kanyang silid, niyakap niyang sarili habang iniisip kung paano siya makakaalis sa mapait na sitwasyon na ito. Matapos pilitin si Mona na magmasahe sa kanyang tiyuhin, unti-unti siyang nabalot ng matinding pagkailang at pagkasuklam habang ginagawa ang ipinag-uutos nito. Ngunit nang magsimulang umungol ang tiyuhin, lalo lamang lumala ang kanyang nararamdaman na naging hudyat para sa kanya na tumigil at umalis sa silid na yun. Sa kabila ng pagtawag ng tiyuhin sa kanya, pinili ni Mona na hindi na bumalik. Habang nagkukulong sa kanyang maliit na silid, napuno siya ng takot at pagkalito. Wala siyang mapuntahan, ngunit naisip niyang humingi ng tulong kay Harold, ang tanging taong laging handang tumulong sa kanya. Habang nag-iisip kung anong gagawin, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Harold. Hello? Donna? Ano nangyari? Parang ang bilis mong tumawag ah. Ayos ka lang ba? Harold, hindi ako ayos dito. Hindi ko na kaya rito. Ano? Anong ibig mong sabihin? May ginawa ba sila sa'yo? Sabihin mo sa akin muna. Si Chong, pinilit niya akong magmasahe sa kanya. Pero Harold, habang ginagawa ko yun, nagsimula siyang umungol. Pakiramdam ko na bastos ako eh. Kaya umalis ako ng kwarto. Ano? Paano niya nagawa yun sa'yo? Nasaan ka ngayon? Ayos ka lang ba? Nasa kwarto ko. Pero Harold, hindi ko na kayang manatili rito. Gusto ko nang umalis. Pero wala akong mapuntahan. Mona, makinig ka muna ha. Huwag kang matatakot. Pupuntahan kita ngayon din. Huwag kang lalabas ng kwarto mo ha. At huwag kang papayag na makausap pa siya. Pero Harold, paano kung makita kanila? Ayokong magulo pa ang lahat. Hindi ako natatakot sa kanila, Mona. Ang mahalaga, ligtas ka. Hindi ko hahayaang mapahama ka pa. Huwag kang mag-alala. Darating ako agad. Salamat, Harold. Ikaw na lang talagang tanging maaasahan ko eh. Mag-impahe ka na kung kaya mo. Pero kung hindi, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Maghintay ka lang ha. Darating ako. Sige, maghihintay ako, Harold. Salamat ah. Ibinaba ni Mona ang telepono. Bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Sa kabila ng kanyang takot, alam niyang may isang taong maaasahan. Isang liwanag sa gitna ng kadiliman ng kanyang sitwasyon. Kinabukasan, tahimik na umalis ang tiyuhin niya at sinabing may mahalagang lakad at tatagal ng ilang linggo. Naiwan si Mona kasama ang kanyang tiyadiling na agad na nagbago ng pakikitungo sa kanya mula sa malamig na trato patungo sa mas agresibong galit. Pagkaalis ng tiyuhin, biglang nag-init ang ulo ng tiyahin niya nang marinig ang balitang minasahe ni Mona ang asawa. Ang matinding pagsiselos ng tiyahin ang siyang nag-ugat ng maling akusasyon at galit na nauwi sa isang mainit na sagutan. Sa kabila ng takot, naglakas loob si Mona na ipagtanggol ang kanyang sarili. Mula sa mapanirang salita ng kanyang tiyahin at itinamay pa ang kanyang ina. Donna, halika nga rito. Chang, ano pong Ano? Akala mo hindi ko malalaman? Minasahe mo ang asawa ko? Anong pinaplano mo, ha? Ang kapal ng pagmumukha mo! Chang, hindi po totoong iniisip niyo. Pinilit niya lang po ako. Wala po akong kasalanan. Wala kang kasalanan?
Ang sinungaling mo naman! Akala mo ba hindi ko malalaman kung anong klaseng babae ka? Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Pareho kayong malandi. Chang, huwag niyong babastusin ng nanay ko. Wala po kayong karapatan na sabihin yan. Aba, at sumasagot ka na ngayon. Matuto kang lumugar na bata ka. Huwag kang magmalinis. Aminin mo na, nilalandi mo ang asawa ko. Maya naman kayo sa itsura ng asawa ninyo. Ako pa talagang napagbubuntanan ng selos. Ikumpara nyo naman ang nobyo ko sa asawa ninyo. Ang tanda-tanda na. Anong sinabi mo? Ang kapal na mukha mo. Wala ka talagang respeto sa akin. Aminin mo na! Hindi ko kailangang umamin sa kasinungalingan ninyo. Wala akong ginagawang masama. At kung ganyan kayo makipag-usap, mas mabuti pang magsama kayo ng asawa nyo sa sarili nyong galit. Hindi ako magsasawalang kibo sa ganyang uri ng trato. Halika! Lumayas ka kung gusto mo. Wala kang utang na loob! Oo, aalis ako. Pero tandaan ninyo, hindi ibig sabihin na kaya nyo na akong hamakin ay tama ng ginagawa ninyo. Wala akong ginagawang masama para sirain ninyo ako at ang nanay ko. Lumayas ka! Lumayas ka! Bahala ka na sa buhay mo! Umalis si Mona patungo sa kanyang kwarto. Dala ang puot at pangarap na makaalis sa nakalalasong kapaligiran. Naisip niya na panahon na upang tumakas mula sa kamay ng mga taong nananakit sa kanya. Sa tulong ng taong tanging inaasahan niya, si Harold. Matapos ang masakit na salitaan, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ni Mona at ng kanyang tiyahin. Ang galit ng tiyahin ay nauwi sa pisikal na pananakit nang tangkain nitong sampalin si Mona. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na nagpatinag ang dalaga. Naiwasan niyang sampal at nagpakita ng lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili. Ang alitan ay humantong sa pagbagsak ng kanyang tiyahin matapos itulak ni Mona na siyang naging mitsa ng mas malaking galit ng tiyahin. Nang sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Mona na ipahayag ang kanyang matagal nang kinikimkim na sama ng loob na tumindig at lumaban sa mapang-abusong pagtrato. Sa sala, tumitindi ang alitan. Si Chadiling ay galit na galit habang si Mona nananatiling matatag sa kabila ng takot. Ang kapal naman ng mukha mo, Mona! Hindi mo alam ang lugar mo rito! Sumagot ka pa uli. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang masusunod sa bahay na ito! Chang, wala po kayong karapatang tratuhin ako ng ganito. Ginagawa ko lahat ng utos ninyo. Pero hindi ibig sabihin, kaya nyo na akong hamakin. Aba, talagang sumasagot ka na, ha? Akala mo siguro kung sino ka? Matuto kang tumahimik! Tinangkang sampalin ng Chadiling niya si Mona. Ngunit naiwasan nito ng dalaga. Biglang nag-ibang ekspresyon ni Mona. Halatang punong-puno na ng galit at pagod. Ito na ang huling pagkakataon. Nahahayaan kong pagbuhatin niyo ako ng kamay, Chang. Una sa lahat, hindi niyo ako pinapalamon. Pinagtatrabahuhan ko ang lahat ng kinakain ko. Samantalang hindi naman dapat. Ang kapal ng mukha mo. Matuto kang magpasalamat dahil pinatira ka pa namin dito. Pinatira? Pinagtatrabaho niyo ako ng walang pahinga. Wala kayong ginagawa kundi gawin akong alipin. Hindi ako katulong ninyo. Pamangkin niyo ako. Tumigil ka na. Napakadilantada mo. Kailangan kang turuan ng leksyon. Sa galit, itinulak ni Mona ang tiyahin. Natumba si Chadiling sa sahig.
Ngunit agad itong bumangon na mas lalo pang nagpuyos sa galit. Lumayas ka! Hindi ko kailangan ng isang adilantadang katulad mo sa bahay ko! Oo, Chang. Lalayas ako. Pero tandaan ninyo, wala kayong karapatang hamakin ako, lalo na ang alaala ng nanay ko. Kung akala ninyo kaya nyo akong alipingin habang buhay, nagkakamali kayo. Umalis ka na. Wala kang utang na loob. Walang utang na loob ang katulad mo! Ang utang na loob ay para sa mga taong may malasakit. Pero sa inyo, wala kayong ginawa kundi tratuhin ako na parang hayop. Hindi na ako mananatili rito. Umalis si Mona patungo sa kanyang silid. Mabilis na nag-impake ng konting gamit. Habang patuloy na naririnig ang sigaw ng tiyahin. Sa kabila ng ingay, buo ang loob niyang umalis at hanapin ang kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Alam niyang wala na siyang lugar sa bahay na yun at kailangan niyang makaalis bago pa lumala ang sitwasyon. Walang ibang nasa isip kung hindi si Harold, ang tanging taong maaasahan niya sa oras ng matinding pangangailangan. Nangangatog ang kanyang kamay habang inaabot ang telepono. Agad niya itong tinawagan upang humingi ng tulong. Nang marinig ni Harold ang nangyari, nangako siyang agad siyang susunduin. Sa harap ng tarangkahan, kakatok pa lamang sana si Harold nang biglang lumabas si Chadiling, halatang iritado at galit. Ano kailangan mo rito? Wala kang karapatang gumawa ng anuman dito. Walang aalis sa bahay na ito. Hindi sasama sa iyo ang pamangkin ko. Narito ako para kay Mona. Hindi niyo siya maaaring pigilan. Alam kong inaapi ninyo siya. Inaapi? Ikaw ang may lakas ng loob na pumunta rito at magsalita ng ganyan? Aba, lumayas ka na. Bago pa ako magpatawag ng pulis. Subukan nyo. Kung tatawag kayo ng pulis, baka kayo pang makasuhan sa ginagawa ninyo kay Mona. Hindi yata ninyo alam ang batas. Ang ginagawa ninyo sa kanya ay pang-aabuso. Hindi nyo maaaring ipagkait sa kanyang kalayaan. Pang-aabuso? Ako pa ngayon ang mapang-abuso? Wala kang karapatang husgahan ako! May karapatan si Mona na umalis sa bahay na ito kung gusto niya. Hindi nyo siya alipin. At kahit pamilyar nyo siya, wala kayong karapatang tratuhin siya ng ganito. Lumayas ka na. Walang Mona na aalis rito. Tandaan mo yan! Hindi nyo maaaring pigilan ang pag-alis niya. Alam ba ninyong maaari kayong makasuhan ng illegal detention? Kung pipilitin ninyong manatili siya rito laban sa kanyang kagustuhan. Ako pang makakasuhan. Tumigil ka nga sa drama mo. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. At kayo, hindi ninyo kilala kung sino ang binabanggaan ninyo. Mahalaga si Mona sa akin at hindi ko hahayaang manatili siya sa lugar kung saan sinasaktan siya. Pisikal man o emosyonal. Tingnan natin kung makukuha mo siya ng ganun-ganun lang. Tatawag ako ng mga tao. Tumawag kayo ng gusto nyo. Pero tiyak kung kapag dumating ang mga otoridad, kayong mananagot sa ginawa ninyo sa kanya. Ayaw ko nang lumala pa ito. Ilabas ninyo si Mona. Huwag na ninyong gawing mas mahirap ang sitwasyon. Wala akong utang na loob sa'yo. Lumayas ka! Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama si Mona. Siya ang pipili kung mananatili siya rito o hindi. At siya kung alam niya ang sagot. Uulitin ko. Lumayas ka! Kung ayaw mong ipadampot kita, wala kang karapatang guluhin kami! Umalis ka na! Ngayon din! Walang nagawa si Harold kung hindi ang umalis na lamang matapos ang pagbabanta ng tiyahin ni Mona. Bigo itong makuha ang kanyang kasintahan.
Sa hindi malamang dahilan, naguguluhan si Harold dahil ayon sa huling pag-uusap nila ni Mona ay pinapalayas niya ito ng kanyang tiyahin. Samantala, sa mansyon naman ni Chadiling. Ano nga akala mo, Mona? Palagay mo ba? Basta ka nalang aalis dito nang walang pahintulot ko. Kinuha kita para maging taga-silbi ng bahay nito. Wala akong pakialam kung anong gusto mo. Wala kang pupuntahan. Pagpasok ni Chadiling sa silid ni Mona, mariin ang bawat hakbang at galit na galit ang ekspresyon. Mona! Anong akala mo? Basta ka nalang aalis dito nang walang pahintulot ko? Kinuha kita para maging taga-silbi ng bahay na ito. Wala akong pakialam kung ano ang gusto mo. Wala kang pupuntahan! Wala na kayong magagawa, Chang. Tapos na ako sa pagpaparaya. Hindi ko na kailangang tiisin ang lahat ng pang-aabuso ninyo. Pang-aabuso? Pang-aabuso ba ang tawag sa pagbibigay namin ng tirahan at pagkain sa'yo? Napakawalang utang na loob mo. Akala mo ba madali lang ang lahat ng ito para sa amin? Oo, Chang. Pang-aabuso ang tawag ko sa lahat ng ginagawa nyo. Hindi nyo ako kinuha para alagaan. Kinuha nyo ako para gawing alipin. Lahat ng kinakain ko pinagtatrabahuhan ko. Wala kayong ibinibigay ng libre. Kaya huwag nyo akong tatawagin na wala akong utang na loob. Matuto kang lumugar na bata ka. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin. Tandaan mo, ako ang may kontrol sa pamamahay ko. Tingnan natin kung may magagawa kayo para pigilan ako. Hindi na ako magpapadala sa pananakot ninyo. Alam ko na ang totoo at nakikita ko ngayon ang isang mapaniil at marahas na tao. Ako pa ngayon ang masama? Tandaan mo, Mona, hindi mo magagawa ang lahat ng ito kung wala kami. Huwag kang magmamalinis. Wala kayong ibang ginawa kundi saktin ako at iparamdam na wala akong halaga. Pero tapos na yun. Hindi na akong dating Mona na kaya niyong apihin. Kaya magalit na kayo kung gusto niyo. Hindi na ako natatakot. Matapang ka ng maldita ka, ha? Kung ganon, halika rito! Halika! Tsang ano ba ang buko? Itiwan niyo ako! Halika rito! Dito ka na babagay! Dito! Halika! Tsang! Tsang ka! Mabulo ka dyan! Hindi ko hahayaang makaalis ka ng bahay na ito! Dito ka lang! Tsang! Tsang, buksan niyo ang pinto! Palabasin niyo ako! Hinihintay ako ni Harold! Chang! Palabasin niyo ako rito! Samantala, habang papalayo na si Harold sa mansyon, isang sigaw ang kanyang narinig. Nang marinig ni Harold ang sigaw, bigla niyang naalala si Mona, kaya agad itong nagpasya na bumalik sa mansyon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumala nang maisip niyang maaaring nasa panganib pa rin si Mona. Sa kanyang pag-aalala, hindi niya napigilan ng sarili. Sapilitan siyang pumasok muli sa loob ng bahay upang alamin ang nangyayari. Si Mona. Kailangan kong mahanap si Mona. Mona! Nandyan ako, Mona! Habang papasok si Harold sa loob ng gate, biglang may lumitaw mula sa loob ng bakuran. Isang kakaibang nilalang na mabilis na tumalon palabas. Tumigil si Harold, namutla sa kanyang nakita. Ano yun? Sino ka? Ang nilalang ay may maitim at matutulis na anyo, tila isang aswang. Mabilis itong nawala sa dilim. Agad na kumabog ang dibdib ni Harold. Mona! Nasaan ka? Mona! Hindi mapakali si Harold. Agad na itinulak ang gate upang makapasok. Tumakbo siya papunta sa loob ng bahay.
Binuksan ang pinto nang walang pag-aalinlangan. Chadaling! Tiyutoon nyo! Ano nangyari dito? Nasaan si Mona? Biglang lumabas si Chadaling mula sa dilim. Ang mukha ay tila nagtatago ng isang lihim. Ano na namang ginagawa mo rito? Umalis ka! Wala kang karapatang bumalik rito! Nasaan si Mona? Narinig ko ang sigaw niya. At ano yung nilalang na nakita kong tumalon rito kanina? Wala kang narinig at wala kang nakita. Kung ako sa'yo, umalis ka na bago pa ako madamay sa kung anong hindi mo dapat pakialaman. Huwag niyo akong gawing tanga! Alam kong may kakaiba rito. At hindi ko hahayaang may mangyari kay Mona dahil sa mga lihim ninyo. Kung kanina pinalagpas kong pagkakataon, ngayon hindi na. Hindi ako papayag na hindi ko kasama si Mona na umalis sa bahay na to. Biglang may narinig na mga yabaga mula sa itaas ng bahay. Lumitaw si Chotonyo, ngunit hindi na siya sa dating anyo. Ang mukha niya ay tila may kakaibang pagbabago na parang isang halimaw. Ano to? Tiyutoon kayo ba yan? Bumalik ka pa, Harold. Wala kang karapatang pakialaman ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Anong klaseng nilalang kayo? Bakit ninyo pinapahamak si Mona? Ngayong alam mo na. Oo, Harold. Hindi kami mga normal na tao. At kung gusto mong umalis dito ng buhay, mas mabuting lumayo ka na. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na babalik dito si Mona. Hindi mo na kailangang alalahanin siya. Hindi ako aalis nang hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. At kahit sino pa o ano kayo, hindi ako natatakot. Hindi niyo sa dapat sinaktan. Kung hindi ka alis, mapapahama ka! Sa kabila ng takot, nanindigan si Harold at nagpakita ng lakas ng loob. Naghanda. Pagkatapos na maranasan ng nakatatakot na tagpo, kasamang mag-asawa, nagpatuloy si Harold sa paghahanap kay Mona sa loob ng mansyon. Habang gumagala sa dilim, narinig niya ang mahihinang pag-iyak mula sa isang nakasaradong silid. Agad niyang binuksan ang pinto at natagpuan si Mona na nakakulong sa loob. Sa kanilang pag-uusap, ikwinento ni Harold ang kanyang nakita. Isang aswang na tila konektado sa mga lihim ng pamilya. Doon inamin ni Mona na may napapansin na rin siyang kakaiba sa kanyang tiyahin. Wala silang sinayang na oras. Nagdesisyon silang tumakas mula sa nakatatakot na lugar na iyon kahit puno ng takot ang kanilang mga puso. Harold, paano mo ko natagpuan? Narinig ko ang sigaw mo. Nalaman ko rin mula kay Chadaling na ikinulong ka nila rito. Hindi ako papayag na manatili ka sa lugar na ito. Harold, natatakot ako. Hindi ko na alam ang gagawin. Gusto ko nang umalis dito. Lalabas tayo, Mona. Pero may kailangan kang malaman. May nakita ako kanina. Isang nilalang. Parang aswang. Tumalon ito palabas ng bakuran. May alam ka ba tungkol dito? Harold, may napapansin ako. Kay Chadaling, may mga pagkakataong kakaibang kilos niya. Lalo na sa gabi. Naririnig ko rin ang mga tunog na parang hindi pangkaraniwan. Kung gayon, tamang hinala ko. Hindi sila normal na tao. Kailangan na nating umalis bago pa nila tayo mapigilan. Oo, Harold. Hindi ko na kayang manatili rito. Pero paano tayo makalalabas nang hindi nila nalalaman? Alam ko na kung paano. Tahimik lang tayo
at dumaan tayo sa likuran. Basta manatili kang malapit sa akin. Sige, magkasama tayo. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero basta't kasama kita, kaya ko, Harold. Dahan-dahan silang lumabas ng silid. Tahimik na naglakad habang iniiwasan ang anumang tunog na maaaring makatawag ng pansin. Narinig nila ang mga yabag mula sa ibang bahagi ng mansyon. Ngunit hindi sila tumigil. Harold, salamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin dito. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Lalabas tayo rito na magkasama. Nang sa wakas, narating nila ang likurang pintuan ng mansyon. Mabilis silang tumakbo palayo mula sa bahay. Iniwan ang lugar na puno ng takot at mga lihim. Sa gitna ng kanilang takot, dala nilang lakas ng loob na magpatuloy at kalimutan ang mapanirang lugar na iyon. Habang mabilis na tumatakbo sina Harold at Mona palayo ng mansyon, ang takot at kaba ay lalong bumabalot sa kanila. Sa kabila ng dilim ng gabi, ang kanilang tanging layunin ay makalayo ng tuluyan mula sa lugar na nagdala ng matinding hirap kay Mona. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakas, isang nakatatakot na nilalang ang biglang sumulpot mula sa likuran nila. Nang tumigil si Mona upang tingnan ang nilalang, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang aswang na humahabol sa kanila ay walang iba kundi ang kanyang tiyahing si Chadiling, na ang suot ay ang damit pa rin na huli niyang nakita bago ito nagbago ng anyo. Sa puntong yun, lahat ng pagdududa ay nawala. Ang kanyang tiyahin ay isang aswang at gagawin nito ang lahat upang mapigilan sila sa kanilang pagtakas. Habang tumatakbo sa masukal na daan, narinig nilang malalakas na yabag at kakaibang huni mula sa likuran. Napalingon si Harold at napahinto si Mona na nanginginig sa takot. Mona! Bilis! Huwag kang titigil! May sumusunod sa atin! Harold! Diyos ko! Hindi ito totoo! Ano? Ano hindi totoo? Tara na! Hindi tayo pwedeng huminto! Harold! Harold sa Chadiling! Siya ang aswang! Ano? Sigurado ka? Ang aswang ay tumigil ng ilang metro mula sa kanila. Kitang-kitang malalaking pakpak at matutulis na pangil. Ngunit ang suot pa rin nito ay ang damit na huling nakita ni Mona kay Chadiling. Mona! Akala mo ba'y makakatakas ka? Hindi mo alam kung sinong nilalabanan mo. Bumalik ka rito! Pagsisisihan mo ang lahat! Huwag na kayong magkunwari, Chang! Alam ko na ang totoo! Bakit niyo ginagawa ito sa akin? Bakit niyo ako ginagawang alipin? Alipin? Ginawa kita kung ano ka ngayon. At ito ang pasasalamat mo. Hindi ka makakatakas sa akin, Mona! Hindi niyo sa madidiktahan! Kung gusto niyong lumaban, harapin ninyo ako! At anong magagawa mo, Harold? Isang hamak na tao. Kaya kitang tapusin ngayon din. Biglang sumugod ang aswang. Ngunit mabilis na nahila ni Harold si Mona upang makatakbo palayo. Tumakbo sila papunta sa makapal na bahagi ng kagubatan. Harold, paano natin siya matatakasan? Hindi natin siya kayang labanan. Kaya natin to, Mona. Kailangan lang nating manatiling matatag. Kapag nakita niyang natatakot tayo, mas lalo tayong hahabulin. Walang kwenta ang pagtakas ninyo! Hindi niyo ako kayang takasan! Nakahanap sina Harold ng isang makitid na landas
sa pagitan ng mga puno. Hinila niya si Mona roon at nagkubli sila sa dilim. Habang hinihintay ang pagdaan ng aswang, niyakap niya si Mona upang pakalmahin ang nanginginig nitong katawan. Makinig ka, Mona. Hindi kita pababayaan. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Harold, salamat. Pero paano kung hindi tayo makaligtas? Makaliligtas tayo. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Narinig nila ang aswang na dumaan sa kanilang kinaroroonan. Ngunit hindi sila nito nakita. Sa tulong ng dilim, nagpatuloy silang lumayo. Hawak ang konting lakas ng loob na natitira sa kanila. Sa gitna ng kagubatan, hindi na nakatakas sina Harold at Mona mula sa aswang na si Chadiling. Hinarap ni Harold ang nilalang sa isang desperadong laban, gamit ang lahat ng kanyang kaalaman at ang tapang upang protektahan si Mona. Habang nagaganap ang labanan, hindi mapigilan ni Mona ang sumigaw ng mga babala. Umaasang matutulungan niya ang kasintahan sa kahit papanong paraan. Sa kabila ng tapang ni Harold, nasugatan siya sa laban na nagdulot ng matinding pagkabahala kay Mona. Harold, akala mo ba kaya mo ko labanan? Isa kang walang kwentang tao! Isa kang halimaw! At hindi kita hahayaang saktan pa si Mona o ang iba pa! Biglang sumugod ang aswang, ngunit mabilis na umiwas si Harold at sinuntok ito sa tagiliran. Sumigaw si Mona mula sa gilid. Harold! Harold, sa kaliwa mo! Umiwas ka! Agad na sumunod si Harold at nakaiwas sa mabilis na hampas ng aswang. Gumanti siya ng suntok, ngunit nagulat nang biglang tumalon ng aswang sa likuran niya. Harold! Sa likod mo! Mabilis na umikot si Harold at ginamit ang isang matalim na kahoy na kanyang nahawakan upang masugatan ng aswang. Napaatras ito, ngunit halata pa rin ang lakas nito. Akala mo ba kaya mo akong talunin? Handa akong tapusin kayong dalawa! Hindi mo kami matatakot! Lahat ng ginagawa mo ay babalikan ka rin ito! Muling umatake ang aswang, ngunit nagawang sugatan si Harold. Napaatras ang aswang, ngunit mabilis itong gumanti at nagawang sugatan ang balikat ni Harold gamit ang matutulis nitong kuko. Harold! Harold, nasaktan ka! Huwag kang lumapit, Mona! Diyan ka lang! Habang nanginginig sa takot si Mona, narinig nilang sigawan ng paparating na mga tao. Ilang sandali pa, lumitaw ang taong bayan na may daladalang sulo at mga sandata. Naririto ang aswang! Sama-sama nating sugurin! Hindi niyo ako kayang talunin! Huwag na natin siyang palayain! Sagpay na natin ang halimaw na yun! Sagad! 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 Agad na nagsama-sama ang taong bayan at pinagtulungan ang aswang. Habang nakikipaglaban ng mga tao, lumapit si Mona kay Harold upang alalayan ito. Harold! Harold, anong gagawin natin? May sugat ka! Huwag kang mag-alala, Mona. Ayos lang ako. Ang mahalaga, ligtas ka. Samantala, pilit na nilalabanan ng aswang ang taong bayan. Ngunit sa huli ay natalo ito. Napatumba nila ang halimaw at unti-unting nawala sa kanilang paningin ang anyo nito. Nagtagumpay ang mga tao
at unti-unti silang nagtipon sa paligid ni na Harold at Mona. Ayos ka lang ba? Oo nga, mabuti na lang at natulungan namin kayo. Salamat po sa inyo. Walang anuman. Kung wala kayo, hindi namin alam kung paano ito tatapusin. Tama kayo. Kung wala kami, hindi nyo yan matatapos. Salamat. Lahat tayo ang nagtagumpay ngayong gabi. Habang inaasikaso ng mga tao ang kanilang kalagayan, tumingin si Mona kay Harold, humanga sa kanyang tapang at pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng hirap, natapos din ang kanilang bangungot. Matapos ang madugong pakikibaka, nagtagumpay ang mga taong bayan sa pagdakip sa aswang na si Chadiling. Ang nilalang ay ikinulong sa isang ligtas na lugar upang masigurong hindi na nito may pagpapatuloy pang pananakot at karahasan. Ngunit kinabukasan, natuklasan nilang nakatakas ito na nagdulot ng panibagong kaba at pag-aalala. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang tagpo ang naganap. Sa malaking mansyon kung saan dinala sina Harold at Mona para magpahinga, dumating si Don Simon, isang kilalang negosyante sa lugar. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Don Simon ang isang lihim na matagal niya nang inililihim. Siya pala ang tunay na ama ni Mona at matagal niya nang hinahanap ang kanyang anak. Sa loob ng isang malaki at eleganteng sala, nakaupo sina Harold at Mona, nagpapahinga mula sa mga nangyari. Nang biglang dumating si Don Simon kasamang isang tauhan. Ikaw ba si Mona? Opo, sino po kayo? Ako si Don Simona. Isa akong negosyante sa lugar na ito. Pero higit pa roon, matagal na kitang hinahanap. Hinahanap? Bakit niyo po ako hinahanap? Dahil ikaw ang anak ko, Mona. Ako ang tunay mong ama. Ano pong sinasabi ninyo? Buong buhay ko, akala ko pati na ang ama ko. Paano nangyari ito? Matagal ng panahon ang lumilipas, Mona. Ang iyong ina, minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko. Ngunit dahil sa mga suliranin at kasinungalingan ng ibang tao ay nawalay kayo sa akin. Hindi ko alam kung nasaan kayo. Hindi ko alam kung paano kayo hahanapin. Pero ngayon natagpuan na kita. Bakit ngayon lang? Don Simon, bakit hindi niyo kami hinanap noon? Ang dami kong pinagdaanan. Kung alam ko lang nabuhay kayo. Mona, hinanap kita, anak. Pinilit kong alamin kung nasaan kayo. Ngunit walang nagbigay ng tamang sagot. Ang mga taong dapat na tumulong ay sila pang nagdulot ng kaguluhan. Kaya noong nalaman kong narito ka, hindi ko na pinalagpas pa ang pagkakataon. Kung totoo ang sinasabi ninyo, Don Simon, bakit ngayon nyo lang to sinabi? Sa lahat ng sakit na pinagdaanan niya, dapat noon niya panalaman ang totoo. Tama ka. Ngunit, hindi ko na mababago ang nakaraan. Tadhana na yun, iho. Ang tanging magagawa ko lamang ay protektahan si Mona mula sa mga oras na ito. Paano ko malalaman na totoo ang sinasabi ninyo? Hindi ko alam kung kaya ko pa itong intindihin. Nasa sayo naman yun kung paano iintindihin ang mga pangyayari. Para malaman, pwede naman tayo mag-DNA test para masiguradong anak nga kita. O diba? Itong kwentas nga pala na ibinigay ko sa ina mo noong ipinanganak ka. Isa lamang ito sa mga patunay na ikaw ang anak ko.
Napatingin si Donna sa kwintas. Ang parehong disenyo ng kwintas na iniwan ng kanyang ina sa kanya bago ito namatay. Unti-unti siyang bumigaya sa emosyon. Totoo nga. Kayo nga ang ama ko. Oo, anak. Hindi ko na hayaang mawala ka sa akin. Ang lahat ng sakit na naranasan mo ay babawiin ko. Ipakikita ko sa iyo ang pagmamahal na hindi ko na ibigay noon. Anak. Mona, sa wakas, nahanap mo ng sagot. Narito ako kasama mo sa bagong simula mo. Salamat. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula muli. Pero sa tulong ninyo, gagawin ko ang lahat upang makabangon. Sa gitna ng emosyonal na tagpo, naramdaman ni Mona ang bagong simula na unti-unting binubuo sa piling ng kanyang tunay na ama at ng lalaking nagmamahal sa kanya. Habang nasa gitna ng isang emosyonal na pagtitipon sa mansyon, dumating si Tonyo. Walang kamalay-malay sa mga nangyari at paghaharap na magaganap. Nagulat siya nang makita ang kanyang kuya, si Don Simon, na may taglay na galit na matagal nang kinikimkim. Sa unang salubong pa lamang, isang malakas na sampal ang tinanggap ni Tonyo. Hudyat ng pag-usbong ng galit at pagkadismaya ng kanyang kuya. Ang tagpong ito ay naging daan upang maipahayag ang sama ng loob at pagtuliksa ni Don Simon sa mga ginawa ni Tonyo kay Mona, ang kanyang tunay na anak. Ang tensyon ay tumindi nang idahilan ni Tonyo na nalinlang lamang siya ng aswang, ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang kapatid. Dumating si Tonyo, dala ang pagod mula sa biyahe, ngunit napatigil nang makitang kanyang kapatid sa sala, kasama sina Mona at Harold. Kuya, anong ginagawa mo rito? Hindi ko alam na babalik ka. Tonyo! Bago pa man makapagsalita si Tonyo, isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Nabigla si Tonyo at napahawak sa kanyang mukha. Kuya, bakit mo yung ginawa? Bakit? Matagal mo na palang alam kung nasaan ang anak ko. Pero hindi mo ba lang sinabi sa akin? Kung hindi ko pa nalaman sa ibang tao, hindi ko malalaman na si Mona ay nasa bahay ko pala. Kuya, hindi ko alam na anak mo siya. Patawarin mo ako. Nalinlang ako ng aswang. Sinabi ko na sa'yo, Lolpa, na ang babaeng yon ay may lahing aswang. Pero hindi ka nakinig sa akin. Kaya wag mo idadahilan ng aswang, Tonyo. Sinabi ko na sa iyo noon na wala akong pakialam sa mga kasinungalingan mo. At kahit patotoo ang sinasabi mo, anong karapatan mo para gawing alipin ang aking anak? Hindi ka na nahiya. Naturingan kang tsuhin niya pero pinagmalupitan mo siya. Kuya, nagkamali ako. Pero hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi mo sinasadya. Hindi ka na naawa. Ginamit mo ang pangalan ko, ang pera ko, para sa sarili mong luho. At lahat ng karangyaan na tinatabasa mo ay para sa anak ko. Pero anong ginawa mo? Pinagkaitan mo siya ng respeto at pagmamahal at ng karapatan! Chong, wala akong ibang hiniling mula sa inyo. Ang tanging gusto ko lang tratuhin niyo ako bilang pamilya. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman yun mula sa inyo. Mona, hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang anak ni Kuya. Kung alam ko lang, hindi sana nangyari ito.
Kahit hindi mo alam na anak ko siya, dapat mo siyang tinatrato na maayos. Ang ginagawa mo'y hindi matutumbasan ng kahit na anong dahilan o paliwanag. Hindi ba ninyo naiisip kung gaano kahirap para kay Mona ang lahat ng pinagnaanan niya? Ang mga sugat na iniwan ninyo sa kanya ay higit pa sa sakit ng katawan. Napakawalang puso ng ginawa ninyo. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mong ito, Tonyo. Hindi kita papayagang magpatuloy sa buhay na para bang walang nangyari. Ang bawat sentimong ginamit mo sa pangalan ko ay babawiin ko. At ang pangalan ni Mona, ibabalik ko sa lugar na nararapat para sa kanya. Kuya, huwag, maawa ka. Patawarin mo na ako. Hindi ko nakikita ang sinseridad sa paghingi mo ng tawad. At hindi kita mapapatawad. Hindi ako Diyos para magbigay ng kapatawaran sa kasalanang ginawa mo. Ang patawad ay manggagaling sa anak ko kung gugustuhin niya. Pero ako, sisiguraduhin kong mananagot ka. Papa, tama na. Gusto ko nalang makalimutan ang lahat ng sakit ng ito. Hindi ko kailangan ng maghiganti. Ang kailangan ko lang ay kapayapaan at kalayaan. Kung yan ang gusto mo, anak. Pero tandaan mo, hindi kita pababayaan kailanman. Pero kailangan makulong yan! Inapi ka niya, anak! Kaya dapat kang magbayad! Tahimik na umiiyak si Tonyo habang dahan-dahang lumalabas ng silid si Don Simon kasama si Mona at Harold. Sa kanilang pag-alis, dala nilang bigat ng nakaraan, ngunit puno ng pag-asa para sa bagong simula. Sa gitna ng muling pagbuo ng buhay ni Mona at ni Don Simon, binalot ng tahimik na kapayapaan ng mansyon. Ngunit ang kalmadong gabi ay muling nabasag nang biglang sumalakay ang aswang na si Diling. Hindi ito pumayag na mawala ang mga ari-arian at karanyaang matagal nitong inangkin gamit ang panlilinlang. Sa pagkakataong ito, ipinakita ni Don Simon ang kanyang taglay na kakayahan. Isang anting-anting na kayang lumaban sa mga nilalang na tulad ni Diling. Nanghihina man dahil sa likidong isinaboy ni Don Simon, nagwawala pa rin ito sa galit. Hinarap siya ng dating kapatid ng buong tapang. Ipinahayag ang lahat ng pagkamuhi at galit mula sa matagal na panloloko at pananakit nito sa kanyang pamilya. Sa isang mapayapang gabi sa mansyon, habang nag-uusap sa sala, biglang dumilim ang paligid. Narinig nilang malalakas na yabag sa labas. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa bahay. Si Diling, nasaan yung aswang, ay biglang sumalakay. Winasak ang malalaking pinto ng mansyon. Hindi niyo ko maaaring talikuran! Lahat ng karangyang ito ay akin! Hindi mapupunta sa anak ninyo ang mga ito! Diling, tama na po. Huwag niyo na pong ipagpatuloy ito. Mona! Dito ka lang sa likod ko. Huwag kang lalapit sa kanya. Diling! Tapos na ang mga kasinungalingan mo. Hindi ka na makatatakas ngayong gabi. Ikaw ang magbabayad sa lahat ng ginawa mo sa aking pamilya. Magbabayad? Ako ang nagdala ng tagumpay sa pamilya mo, Simon. Kung hindi dahil sa akin, sa mga kapangyarihan ko, wala kang mararating sa buhay. At ngayon, gusto mong kunin ang lahat sa akin. Ikaw ang may malaking utang sa akin. Pinagkatiwalaan ka ng aming pamilya. Pero ginamit mo ang iyong kapangyarihan para lilagin ang aking kapatid, pati ang aking anak. Ilapi mo, inilayo mo sa akin ng napakatagal.
Inilabas ni Don Simon ang isang lumang boteng may lamang mahiwagang likido. Sa isang mabilis na kilos, isinaboy niya ito kay Diling. Isang nakabibinging sigaw ang pumuno sa mansyon. Ah! Ano ito? Anong sumpa meron ng likidong ito, Simon? Ah! Hulaan mo kung ano! Pero ito na ang katapusan ng iyong kasamaan, Diling! Ginamit mo ang kapangyarihan mo para sa kasamaan. Akala mo, hindi ko malalaman ang katotohanan. Ako mismo ang maghahatid sa iyo sa kulungan ng mga aswang. Papa, huwag na po natin siyang hayaang makalapit pa. Masyadong mapanganib ang kanyang kapangyarihan. Don Simon, ano bang kailangan nating gawin? Kailangan nating tiyakin na hindi na siya makakasama pa sa pamilya ninyo. Hindi ninyo ako matatalo. Akin ang lahat ng ito. Ako ang nararapat mamuno sa kayamanang ito. Ako ang nagbigay buhay sa negosyong ito. Isa kang ambisyosang nilalang. Katulong ka lang ng aming pamilya noon. Pero ginamit mo ang iyong kapangyarihang itim para lilagin ang aking kapatid. Ginawa mong sunod-sunuran sa iyong mga kagustuhan. At hindi ka pa nakontento. Pati ang aking anak, inapi mo at pinagkaita ng karapatan! Simon, hindi mo ito matatapos. Babangon ako mula sa aking kahinaan at babawiin ko ang lahat sa inyo. Tandaan mo yan! Tumigil ka! Wala ka na magagawa ngayon. Ang lahat ng ito'y tapos na at wala ka nang babalikan. At sisiguraduhin ko makakamit mo ang nararapat na parusa sa lahat ng ginawa mo. At ito ang panghuli sa mga pananakit mo sa anak ko! Sa kabila ng pagsigaw at pagtutol, unti-unting nanghina si Diling dahil sa mahiwagang likido. Ang mga tauhan ni Don Simon ay pumasok sa mansyon, agad na tumulong upang ikaden ang aswang. Tahimik na umupo si Mona sa tabi ni Harold, mahigpit na hawak ang kamay ng ama habang nagbabantay sa paligid. Salamat po, Papa. Kung wala kayo, hindi ko alam kung paano namin haharapin ang lahat ng ito. Ito ang tungkulin ko bilang iyong ama. Ang siguraduhin na walang sino man ang muling makapananakit sa iyo. Habang inilalayo si Diling ng mga tauhan, naramdaman ng lahat ang mabigat na pasanin na natanggal sa kanilang balikat. Sa wakas, tuluyan ng natuldukan ng madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ang liwanag ng bagong umaga ay nagbabadya ng panibagong simula para sa pamilya. Matapos ang mapait na mga pagsubok na hinarap ni na Harold at Mona, unti-unti nilang natamo ang kapanatagan at tagumpay sa kani-kanilang buhay. Si Harold, na naging huwarang kasintahan at tagapagtanggol, ay nakamit ang kanyang matagal ng pangarap, ang maging isang pulis. Si Mona naman ay ganap nang humahawak ng mga negosyo ng kanyang ama. Si Don Simon, ang kanilang bagong kabanata, ay puno ng determinasyon, tagumpay at pagmamahal. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, may liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat madilim na landas. Sa isang marangyang opisina sa mansyon ni Don Simon, abala si Mona sa pag-aayos ng mahalagang dokumento. Sa silid ay puno ng mga antigong kasangkapan at modernong kagamitan, nagpapakita ng pagsasanib ng lumang pamana at bagong pamamahala. Si Harold, naka-uniforme ng pulis na maayos at malinis, ay tahimik na pumasok sa pintuan. Mukhang abala na naman ang pinakamahusay na tagapamahala ng mansyong ito. Hindi ba dapat may pahinga rin paminsan-minsan?
Harold, ano't naparito ka sa aking munting kaharian? Hindi ba dapat nagbabantay ka sa ating bayan ngayon? Naisip ko lang kasing bisitahin ang pinakamahusay na negosyante sa bayan. Ito, nagdala ko ng pampagising. Kumusta ang unang linggo mo bilang bagong tagapamahala? Mahirap. Mas mahirap pa sa inaasahan ko. Napakaraming responsibilidad na iniwan ni Papa. At minsan natatakot ako na baka hindi ko magampanan na maayos. Pero kailangan kong patunayan na karapat-dapat ako sa tiwala niya. Alam mo bang nakikita ko kung paano ka nagtatrabaho ng buong sipag? Kung paano mo pinag-aaralan ang bawat detalye ng negosyo. Mona, sigurado ako na ipagmamalaki ka ni Don Simon. Minsan iniisip ko kung tama ba yung mga desisyon ko. Napakalaki ng responsibilidad nito, Harold. At ako naman, tuwing may nahuhuli akong kriminal, iniisip ko kung paano mo ako tuturuan, kung paano gawin ang tamang proseso ng documentation. Ikaw kasi ang eksperto sa mga papeles. Sus! Nambola ka na naman. Pero seryoso, Harold. Kumusta nga pala ang buhay pulis? Hindi ba napakadelikado? May mga araw na mahirap. Totoo yan. Pero alam mo, tuwing naaalala ko kung paano kita pinoprotektahan noon, parang lahat ng training natin yun. Ngayon, mas marami na akong taong matutulungan. Alam mo, napaka-drama mo pa rin kahit pulis ka na. Pero salamat, Harold. Hindi lang sa pagbisita ha, kundi sa patuloy na pag-aalaga. May sasabihin ako sa'yo, Mona. Alam kong pareho tayong busy sa mga bagong responsibilidad natin. Pero Harold, kung tungkol ito sa kasal na pinag-usapan natin dati, hindi ko minamadali, Mona. Pero gusto kong malaman mo na handa ako maghintay. Kahit gaano katagal. Hanggat sigurado tayong pareho. alam mo ba? Alam mo kung gaano kahirap mag-focus sa trabaho kapag ganyan ka? Pero sige, pag-usapan natin yan sa tamang panahon. Para sa'yo, Mona. Kahit kailan. Basta't promise mo sa akin, ha? Hindi ka masyadong magpapakasubsob sa mga trabaho. May mga bagay na mas mahalaga pa sa negosyo. Promise. Basta ikaw rin, ipangako mo, mag-iingat ka palagi sa trabaho mo. Harold, hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo. Sa labas ng bintana, ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng maaliwalas na liwanag sa silid. Ang kanilang mga anino ay magkasanib sa dingding, simbolo ng kanilang hindi mapaghiwalay na mga landas. Sa gitna ng mga responsibilidad at pangarap, nahanap nilang kapayapaan sa piling ng isa't isa. Isang katibayan ng tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa pagharap ng mga pagsubok, kung hindi, mas lalong lumalago pa. Kailangan ko nang bumalik sa presinto. Pero Dinner mamaya, pagkatapos ng shift mo. alam mo palaging nasa isip ko. O sige, susunduin kita. Habang pinapanood si Harold na lumabas ng opisina, hindi maiwasang mapangiti ni Mona. Sa kabila ng bigat ng responsibilidad na kanilang pinapasan, alam nilang may kasama sila sa bawat hakbang ng kanilang bagong yugto, ang isa't isa. Sa pagtatapos ng kwento ni Mona at Harold, hindi lamang ang pag-ibig ang nagtagumpay, kung hindi maging ang katarungan at katotohanan. Ang mga aral na maaaring mapulot sa kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin ng mahalagang katotohanan sa buhay. Una,
Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa salita, kung hindi sa mga gawa. Si Harold ay nagpakita ng walang hanggang katapatan at tapang sa pagprotekta kay Mona. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagsunod o pagsugod sa mga panganib, hindi siya umatras sa harap ng mga hamon at pinatunayan na dalisay ang pagmamahal at handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. Ikalawa, ang katotohanan. Kahit gaano katagal itago, ay lalabas at lalabas din. Ang mga kasinungalingan ng Tiyadiling at Tiyutonyo niya ay hindi nagtagal. Sa huli, ang kanilang panlilinlang ay nabunyag at ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Mona bilang anak ni Don Simon ay lumitaw. Itong nagpapaalala sa atin na ang kasinungalingan ay may maikling paa. Sa takdang panahon, lalabas din ang katotohanan. At ang ikatlo, ang pagiging mapagkumbaba at matyaga sa kabila ng kahirapan ay may gantimpala. Si Mona, sa kabila ng malupit na pakikitungo sa kanya, ay nanatiling matatag at mapagkumbaba. Hindi siya nagpadaig sa galit o paghihiganti. Sa halip, pinatunayan niya na ang tunay na lakas ay nasa pagpapatuloy at pagtsatsaga. Ikaapat, ang pera at kapangyarihan ay hindi sapat na batayan ng tunay na pagkatao. Ang tiyuhi ni Mona, sa kabila ng kanilang kayamanan at impluensya, ay ipinakitang kanilang tunay na pagkatao sa pamamagitan ng kanilang malupit na pakikitungo sa kanya. Sa kabilang banda, si Harold, kahit na hindi mayaman, ay nagpakita ng tunay na kayamanan ng puso. Ikalima, ang pamilya ay hindi lamang sa dugo na susukat. Bagamat si Don Simon ang tunay na ama ni Mona, ang mapagmahal at proteksyon na ipinakita ni Harold ay nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay yaong handang magsakripisyo at magmalasakit nang walang hinihinging kapalit. Sa huli, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat pagsubok sa buhay, kahit gaano kahirap, ay may dahilan at layunin. Para kay Mona, ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan ay naging daan upang matagpuan niya ang hindi lamang ang kanyang tunay na pagkatao at ang pamilya, kundi maging dalisay na pag-ibig na matagal niya nang hinahangad. Ang kanyang kwento ay patunay na sa bawat dilim ay may liwanag na siyang naghihintay at sa bawat unos may pag-asang dadaloy. Ang mahalaga ay manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok, magtiwala sa sariling lakas at maniwala sa tamang panahon. Ang lahat ay magiging maayos, tulad ng kung paano natagpuan ni Mona ang kanyang happily ever after sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya.